Let us pray. Let us pray. Let's start. It's 107. Hopefully we end by 2:30 yung target kayo. Let us pray. Lord, once again, thank you for this blessed privilege that you have allowed at our church, Lord, to go through the biblical counseling program, O God. And we pray sa aming mga naaral before, maalala po namin ito at may apply po namin as we study the key element number 6 and 7 today. We pray, Lord, na kayo po ang mag-guide sa amin, magkapaalala sa amin lahat ng aming mga natutunan, Panginoon Ama. At mahalaga po ito, Panginoon Ama, sa aming buhay at tunay na umaasa lamang kami sa inyo pong paggabay, sa banal na Espiritu na siya nagpapaalala sa amin ng inyong salita at naggagabay sa amin. Salamat, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, okay. Tayo ngayon ay magtatapos doon sa ating application na kung saan natin kinuha yung how people change three trees diagram. Ano yung number one key element doon sa methodology na inaaral natin? Build relationships. Number two, get the facts. Number three, provide biblical hope. Number four, define the problem. Number 5, yung huli nating inaral, teach the truth. And then today, aralin natin yung provide some accountability. And then number 7, plan your ministry. Okay? So mahalaga ito, later on makikita naman natin ito, no? Dahil ito yung proseso. Okay? Proseso in terms of doing it formally, even hindi siya formal, pwede din natin siyang gawing informally kapag may kinakausap tayo. We are to build relationship, we are to get the facts, we are to provide biblical hope, we are to define the problem, we are to teach the truth, we are to provide some accountability, and then we are to plan the ministry or plan how we are, kung paano tayo lalo makakapag-counsel ng tama na biblical sa ating kapwa. Okay, so tayo ngayon, tama ba? Hindi pa lumalabas, no? Number 1 yata. Nandito na sa akin? Hindi ko pala na-on pa. Sorry, thank you. Ayun. Okay, nasa module 2 tayo. Hopefully, we'll end it today. How do you do it? So, ito yung process of biblical counseling, kung paano natin siya ginagawa. Number 6 element, okay? Provide some accountability. Hindi ko alam kung bakit kambing ang nilagay nila dyan na nakasilip. Ano kaya yun? Tatanong ko nga to kay pag nagkita kami ni Andrew Rogers. Darating si Andrew Rogers next year yata o si Ernie Baker. So, baka tanungin ko siya, bakit kambing? Pwede kong tanong mamaya. Anyways, how will you know if change is taking place? Okay, so yun yung parang pinaka-importante na makita natin. So, ginamit na natin yung ating pag-aaral kanina. We get the facts, provide biblical hope, we teach the truth. Paano ngayon natin malalaman kung merong pagbabagong hatid ito doon sa ating kinakaunselan? Okay? So, kasi may panawagan tayo that Jesus is the project assigning teachers. Okay, go make disciples. May panawagan tayo na ating ano ba ito? Hikayatin. Okay, hikayatin. Encourage natin, yun na lang. Encourage natin ang isang tao na tunay na sumunod sa ating Panginoong Jesus. Yun yung go make disciples. Okay? Ini-introduce natin sila kay Kristo Jesus, makilala na sila sa Kristo at kanilang sundin ang ating Panginoong Jesus. Okay? What does accountability provide? Ito yung ating aaralin ngayon. Okay? Makikita natin ito sa Instruments in the Redeemer's Hand, page 270. Okay, accountability. Number 1, accountability
provides structure. Okay? Ano ibig sabihin ng nagpo-provide ng structure? Yung accountability. So, meron tayong kinakausap, meron humingi ng tulong sa atin, ina-apply natin ngayon yung word ni God sa kanila para makatulong sa kanila na makalakad ng tama, kailangan ito may structure. Okay? Structure, sabi nga, it gives rhythm. Okay? It transforms vague desires for change into actionable steps. When a counselee knows what to do and when to do it, they're more likely to follow through. So, ibig sabihin, kung may structure, alam nila yung direction mo kung ano yung dapat nilang gawin, ano yung dapat nilang matutunan, mas may encourage sila na gawin ito. Rather than, alam mo yun, yung parang shotgun attack ka, kung ano-ano lang yung naisip mong gawin sa pagbibigay ng counsel sa kanya, maguguluhan siya at hindi niya actually makikita yung importansya ng accountability. So, ano yung included? Okay, in making structure, dapat may scheduled meetings. Okay? Kailan kayo mag-meet, kailan siya available, kailan kayo pwedeng mag-usap, not only schedule, you are to give them written assignments. So ako nung may kina-counselan ako from Higher-Up, binibigyan ko siya ng assignment after namin mag-usap, iti-text ko sa kanya yung assignment niya para may reminder siya. O kaya may agreed goal kayo. Ano yung dapat nyong gawin? Okay, kunyari daw, itong lang ito, basahin mo ito. Itong linggong ito, mag-report ka sa akin in our next meeting kung ano yung mga natutunan mo dito sa binasa mo ito. So, may ganun dapat. Tapos, i-structure mo yon. Gagawin mo siyang magiging parang regular something na kailangan niyang ginagawa kasi you are building din yung habit kung ano yung dapat niyang matutunan sa kanyang buhay. Okay? So, we are to be reminded that God is a God of order in 1 Corinthians 14:33. Hindi pwedeng ang counseling mo ay magulo. Ay, makikipag-meet ka tapos ay nako, pwede ngayon. Next month na lang tayo. Hindi ganoon. Dapat may structure. Okay? Specific things, specific times. Number 2 is guidance. Okay? Accountability provides guidance. Where, when, and how. Guidance is more than giving advice. It's walking alongside someone in the path of obedience. It includes clarifying biblical principles, helping apply truth to life, and offering direction when the counselee feels stuck. Okay, so yun yung itulong na ginagawa natin. Ginaguide natin sila kung paano siya lalakad. Okay, sasabihin mo, dapat ganito yung lakad mo bilang isang mananampalataya. Yung lakad mo ngayon, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi na dapat yung ganyan ginagawa mo. Ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat pamumuhay mo ngayon. So, ginaguide mo where to go, how to do it, and then yung application ng when. Okay? Kailan mo ito dapat ginagawa. So, dapat ginagawa mo ito araw-araw. So, depende doon sa mga assignments na binibigay mo. Sabi nga, sa Proverbs 11:14, in an abundance of counselors, there is safety. So, guidance protects from isolation and confusion. So, kapag nagka-counsel ka, hindi dapat sila after ng meeting mo is confused. Dapat clear. Well-guided sila. Okay? Number 3 is assistance. Okay? Ano ba yung pagkakaiba ng guidance sa assistance? Accountability includes helping the counselee do what they cannot do alone. This might mean role-playing, a conversation, helping draft a letter of apology, or even accompanying them to difficult meeting. So, you are helping them, ina-assist mo sila dun sa mga bagay na tingin nilang hindi pa nila kaya gawin. So, ina-assist mo sila. Okay? Kaya nga may picture dyan parang nagbubulong braso sa ere. So, so, alam mo yun, tinutulungan mo siya, ina-assist mo siya dun sa mga bagay na alam natin na hindi pa nila kayang gawin. Hindi mo pwedeng sabihin na, sige, pag-pray kita ha. Ikaw na bahala dyan. Okay? Siyempre, kung hindi niya kakaya Hindi pwedeng bigyan mo lang siya ng prayer, pero you give instructions and assistance for him na tunay niyang magawa yung mga bagay na alam din niya na hindi niya kaya. Okay? Number 4, encouragement. Okay? Ini-encourage mo. Okay? Kumbaga, nandiyan ka, okay? Yun yung tatandaan, yung pagbabago ng isang tao, hindi siya palaging mabilis, and most of the time, kailangan mo talaga maging patient, most of the time, discouraging. May mga counselee ako before na parang,
parang wala ng pag-asa itong taong ito, 'di ba? Parang gano'n. Pero kailangan mo pa ring i-encourage siya, may pag-asa pa. Puwede pa rin may biyaya ang Panginoon upang makatulong sa iyo na magbago ka. Okay? Kasi encouragement, it fuels perseverance. Okay? Kung hindi tayo marunong mag-encourage sa ating kapwa na kinakounsel na may problema in life, lalo lang silang madi-discourage at madi-depress. Okay? So, parang kunyari, no, kay James, pagka kina-counselan ko siya, hindi ko siya yung parang, wala, ganyan ka na talaga, di ka na magbabago. So, hindi ganon. So, you are to, James, di ba, nag-profess ka na, you are a Christian, you believe in Christ, then the Holy Spirit is in you, then continue to submit. Okay? So, importante yon, may encouragement. Pero syempre may correction. May biblical correction ako sa kanya at firm ako sa kanya. One time, pinagsabihan ko talaga siya and I was really firm. Alam mo yun, yung voice na kailangan niya makita na yung kanyang ginagawa is foolishness. Okay? Kailangan niya maramdaman yun. So may firmness. Hindi yung pwedeng alam mo, ganyan ko dapat, hindi ganito I don't believe in that way. Kailangan may firmness talaga. Kasi kapag hindi nakikita, kunyari ni James, na serious ako dun sa sitwasyon niya, lalo na kung rebellious at sinful yung ginagawa niya, at hindi, parang walang wisdom from God yung kanyang ginagawa, mananatili siya doon. Kailangan niyang makita na hindi ka dapat magstay diyan sa foolish ideas or thinking mo. Okay? Pero may encouragement siya. Okay? So after ko siyang firmly establish yung biblical point na kailangan niyang matutunan, and then sabi ko sa kanya, but do you understand why I am saying this? Yes, Daddy, I understand. Kasi kailangan niya talagang maintindihan yun. So may encouragement. Palagi ko siyang sinasabi may pag-asa. Okay? So, at mahalaga din yung encouragement. Hebrews 3:13 sabi nga, exhort one another daily. Encouragement is a daily ministry, not a once a month pep talk. Alam mo yun, parang, kaya mo yan okay na, pwede ka na. Hindi, dapat nandun tayo palagi, kasama siya. Be a cheerleader, not just a critic. Notice small steps of faith. Speak life into weary hearts. Kumbaga, pagka may magandang progress, i-encourage natin, oh, praise God, you're doing this. Continue to do that. Okay? Kailangan kasi maging part siya ng life mo ngayon. So, dapat merong encouragement. Okay, number 5, warning. Siyempre, accountability provides warning. Dapat may sober reminders because change is costly. It requires dying to self, enduring hardship, and resisting temptation. So, i-warn mo, if you're going to continue dun sa life mo na ganyan, may consequence yan. So, kung yan yung decision mo, may consequence yan. So, kailangan mong paalalahanan sila dun sa mga taong kinakausap nyo. Okay? Hindi yung, sige, bahala ka. Yan yung mangyayari dyan, bahala ka. Hindi, dapat biblical warning. Okay? It will not please God. It will not glorify God. If you will continue doon sa path na yan, hindi yan magiging pleasing sa ating Panginoon Diyos. Okay? So, mahalaga na makita nung ating kinakaunselan yung importansya ng accountability. So, ano yung accountability? It provides structure, guidance, assistance, encouragement, and warning. Okay? So, mahalaga itong 5 katotohanan na to. Ulitin ko lang, structure, guidance, assistance, encouragement, at ano pa, Sister Lou? Warning. Okay. So, kapag na-build natin yung relationship na with this person, we are to provide also accountability sa kanya. So, ito yung importante dito. Siguro isang bagay, I just want to share. I started na yung biblical counseling ministry sa Higher Up. And, syempre, importante na, anong tawag din yung pasimula pa lang, tapos i-check ka kung okay o hindi. May tawag doon, nakalimutan ko lang yung tawag. Assessment. So parang ina-assess pa lang ako, parang ganoon. Although approved na naman yung biblical counseling ministry, pero ang sabi nga sa akin ng SC, we don't see yung naintindihan namin yung part mo, yung gusto mong mangyari, pero we don't see the picture right now.
So yun yung problem nila with my ministry na pino-provide sa Hierarch. So mukhang nakita na nila nung nagturo na ako ng biblical presuppositions of biblical counseling. And naantay ko lang, meron akong isang essay doon na talagang binabantayan kung ano yung magiging reaction niya. Siya yung pinaka-crucial doon sa mga decision making na yun. Hindi lang si Pastor Bob. Pero nakita ko nung after ko matapos doon sa cell nila, sabi ko, I hope you understand yung role ng biblical counseling ministry. It provides teaching, it provides training for all of you na makita ninyo kung ano nga ba yung dapat na application nito. And I do hope magkaroon pa ulit tayo. Depende, sabi ko sa SEO, kung magkakapagturo ulit. Hindi, meron na ulit, sabi nung isang self-servant doon. Then, next year ulit. So parang, okay. So nag-gets na nila kung ano yung pinoprovide ko na tulong. So, nabanggit ko sa inyo to before, at siguro ituturo ko din sa inyo in time yung presuppositions of biblical counseling. Kasi ang concern ko regarding biblical counseling, ang iniisip madalas is formal. Okay? But we do biblical counseling, tayong lahat. Yun yung ini-explain ko doon sa aking teaching, doon sa presuppositions. Parang kunyari, dito sa church natin, minsan makikita ko dalawang babae nag-uusap, minsan nag-iiyakan, palaging nagtatawanan, parang hindi ko alam kung may problema ba sila. Pero nakikita mo na may nag-uusap, di ba? May nag-uusap. And that's counseling. Okay? Kaya, ang problema, they do not palagi na ginagawa siya as a formal in an office setting na meron pang kailangan pirmahan na paper na ganito or something like that. So we all do biblical counseling. Okay? Which I allow. Okay? As long as na kailangan biblical. Okay? I do hope, kaya natin inaaral ito kasi may biblical counseling. When we do counseling, it should not be something counseling lang, tapos kung ano yung naisip mo, yun yung isasabihin mo. Kung hindi biblical, hindi siya biblically principled, don't speak. Okay? Kasi magpapayo ka lang ng pananaw mo, hindi ayon sa salita ng Panginoon. If you're going to do that, makakasira yun ng buhay ng ating kapwa mananampalataya. Kaya may training tayo ng biblical counseling dahil kailangan ng ituturo mo, okay, sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatiran mo dito sa church at sa mga mananampalataya, dapat ayon lamang sa salita ng Panginoon. Dahil tinutulungan natin ang bawat isa na makalakad ng tama at makasunod kay Kristo Jesus. So, yung application ko doon sa presuppositions is unang application sa self. So, what we're studying right now in biblical counseling sa lahat ng parts na ito, okay, paano ko may apply ngayon? We're studying about accountability. So, ibig sabihin, I have to make myself accountable to someone. Okay? So, ang application is not just, I apply ko to para dun sa kakounselan ko, dapat magkaroon siyang accountability sa akin. Pero para maunawaan mo talaga yung importance ng biblical counseling, ako din, nagiging part. Okay? Dapat accountable din ako sa self-servant ko. Okay? So, unang application sa self, then application sa family. So, ibig sabihin, everything that you are learning, not only sa biblical counseling training, but Sunday service, Bible studies, are all applicable for counseling. Kunyari, anong inaral natin kanina? Sunday service. Pride. Okay. Siyempre, kapag magka-counsel tayo, ituturo natin sa kanila, dahil may understanding na tayo kung ano yung pride, matatama natin yung isang tao na ika-counsel natin kung mayabang siya. Na-encourage natin siya ngayon na lumago in humility. Kunyari daw, ako ba mayabang? So, ang unang part ng counseling application, sarili. Okay? Pangalawa, sa family mo. Yung asawa ko ba mayabang? Di kailangan mong counselan siya. Kasi responsible tayo. Okay? Either yung asawang lalaki o asawang babae, kung may pride, kailangan kinokorek sila. Yung anak ko ba mayabang? So, kailangan silang turuan din. So, ibig sabihin, everything that we are learning, applicable sa sarili, applicable sa family. Pangatlong application ng biblical counseling is also for the brothers and sisters in the church. So, kung kunyari daw, kapatiran natin dito, kailangan silang i-correct. Kailangan silang counselan ng tama. So, sarili, family, kapatiran sa church, at pang-apat, sa mga Christians. Okay? You don't give biblical counseling to unbelievers. Because they're not believers.
They don't have the Holy Spirit to transform themselves para makatulong. Anong kailangan ng unbelievers? Gospel. Okay? So, ito yung importanteng makita ninyo. At ito, minsan sabihin ng iba, alam na nila yung gospel. Kung sinasabi ng marami na alam na nila yung gospel at hindi ko na siya kailangan pang balikan sa gospel, hindi. Ito yung tama. Sabi yung tama yung yung sinabi ni Ernie Baker doon sa training namin. Hindi daw siya kaagad, lahat daw ng kinakounsel niya, hindi na-assume na Christian. So parang, okay, paano kung ako nagpa-counsel sa kanya? So tingin niya sa akin, hindi ako Christian. So pride yun. Pero tama, alam niyo kung bakit? Nung inisip kong maigi, kasi kailangan niyang alamin, teka lang, bakit ka nagkakaproblema ngayon? Bakit kailangan ko ng biblical help? Kasi nga may sin ako. Ano yung sagot sa sin? Gospel. So ibabala mo ngayon yung sa kanya na, hindi, alam mo na yung gospel eh. Ba't ka namumuhay dyan? Namatay na si Kristo para dyan eh. So, kailangan niyang maibalik din yung sa akin. So, sa everyone na kinakounsel natin, kailangan mo nila ng maunawaan talaga yung gospel. Kaya nga, yung isang counseling ko, na binigay sa akin ni Pastor Bob, hindi ko siya kilala, ang first meeting ko sa kanya, gospel. Tinanong ko siya about the gospel, diniscuss niya sa akin kung paano siya naging Christian, and then, in-explain ko sa kanya kung ano yung gospel at dinescribe ko sa kanya kung ano yung buhay ng isang tao na tunay na Christian. So para kapag meron kaming pinag-usapan, tapos it contradicts the gospel itself, teka lang, bakit mo pinaniniwalaan yan? Di ba na kay Kristo Jesus ka na? Di ba dapat ngayon lumalakad na tayo kay Kristo? Yung sinasabi mo ngayon ay hindi paglakad ng tama at pagsunod kay Kristo Jesus. Kasi yan ay contradicting sa gospel. Okay? So, importante yun. Kasi kailangan malinaw palagi yung gospel. Maraming magsasabi, alam nila yung gospel, but in reality, kung hindi nila isinasabuhay at kung bakit, alam mo yon, taliwas yung pamumuhay nila ngayon, dahil nakalimutan na nila yung gospel. Because gospel is crucial. Kung napapaalalahanan tayo palagi ng gospel, lalakad ka ng tama. Tama ba? Kasi imposibleng alam mo yung gospel, tapos okay lang ang kasalanan, di hindi mo naunawaan yung gospel. Tama ba? Sana gets niyo ako, no? Kasi importante yun eh. Okay? Kung alam mo yung gospel, lalakad ka ng tama. Kung alam mo yung gospel, automatically meron kang conviction sa sin. Ngayon, kung bakit ka nananatili sa sin, is because kinalimutan mo na yung truths ng gospel. Kasi nakalimutan mo na yung root at yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Kasi ang kailangan mo bilang Christian, application mo na sa sarili. Ngayon, hindi mo na-apply na, wala ka na. Okay? So, mahalaga yun na makita natin. Kasi meron akong ibang mga nakausap, sabi niya, hindi ko na shinare yung gospel sa kanya kasi alam niya na yun. That is a no-no. When you do counseling, always establish the foundation of the gospel para wala na siyang masasabi sa iyo against it. Kasi imposible yun eh. Kasi mahalaga yun eh. Kaya nga kapag may kina-counselan ako, babalik niya sa akin yung teka lang, sabi mo Christian ka. Then, why are you thinking that way? Di ba sinful yung thinking na yan o yung walk na ganito? Okay? So, tandaan lang natin kasi kailangan natin may apply yung truths na ito. When we study biblical counseling, kanino unang i-apply? Sarili. Okay? Self. Kaya ngayon, gagaling ka na magiging mabuti kang biblical counselor if you know how to apply it muna so thinking natin sariling paglago. Okay? Our growth in Christ. So that we can guide them also to grow in Christ. Kasi yun naman ang purpose eh. So, pangalawang tutulungan natin in terms of biblical counseling, our family. Okay? Ang galing nyo mag-counsel sa iba, pero yung family ninyo, wala. So, paano ka naging biblical counselor? Kung yung mismong family mo din, hindi mo nagagabayan ng tama sa buhay. Teka lang, parang sabi mo, kina-counselan mo ko, yung anak mo, yung asawa mo, ganito. So, importante na makita natin, maipamuhay natin yung sa family. And then, we are to apply it to our brothers and sisters in church and to other Christians. Okay, moving on. Why is this so important? Bakit importante ang
Accountability. Okay, number 1, because the Bible encourages personal accountability. Okay? Kasi sabi sa Hebrews 3:13, exhort one another daily. Okay? Siyempre, hindi nyo naman ako kasama araw-araw. Ah, pero kailangan natin ma-exhort ang bawat isa. Ibig sabihin, mapaalalahanan ng salita ng Diyos ang bawat isa. So, sa family natin, we are to be doing this. Okay? Kaya importante yung accountability. Trabaho din actually ng self-servant na ma-encourage din yung bawat isa as much as possible magawa niya ito regularly. Okay, number 2, because the nature of man demands personal accountability. Ano ba yung human nature? Ang ating nature ay mabuti? Hindi. Sinful. So kailangan natin ng accountability dahil 'di ba minsan pag uwi nyo lang mamaya, nakalimutan nyo na yung pride. 'Di ba tama? Kasi yung tendency natin, ng nature natin, eh, magkasala. So, kailangan natin ng accountability. Okay? Kailangan natin i-apply yung Ephesians chapter 4, verse 25 to 32. Ano yung chapter 4, 25 to 32? Yung biblical principle of putting off and putting on. Okay? So, kailangan natin ng accountability. Okay? Dahil tayo ay makasalanan, kailangan natin ma-apply yung application ng Ephesians 4, put off and put on. Okay? Next, because the nature of man demands personal accountability. Inulit ba yun? Sorry, hindi. Yun pa lang yun kasi nga nandito ako sa aking, nalilito ako. I'm so sorry. Okay, ito yung una, nature of man demands personal accountability, Ephesians 4. And then, number 3, because it demonstrates the sincerity of the counselee. Okay? Accountability reveals the counselee's seriousness. So, malalaman natin kung yung counselee, yung kina-counselan natin, serious siya kung siya talaga magpapa-accountable. Okay? Kung ba ibig sabihin, gusto niya. Gusto kong mabago kay Kristo Jesus. Gusto kong lumago kay Kristo. Kaya kailangan ng accountability. Ngayon, kung ayaw niyang accountability at palagi siyang wala akong time dyan, Brother Jay, next time na lang. Sige, pagka nagka-problema na lang ako. Pero yung, kunyari, ipa-follow up mo siya, naiinis siya pag pina-follow up mo, so hindi siya serious talaga para sa kanyang paglago kay Kristo Jesus. So, kailangan ng accountability. Okay? Susunod, because the greatest growth will often occur between counseling sessions. Okay? So, importante na makita natin ito. Kailangan niyang ma-establish yung James 1:20-25 na principle na doers of the Word of God. Okay? So, outside the counseling, doon natin ngayon malalaman kung kanyang ina-apply talaga. Kaya nga yung isang video na pinanood ko, hindi naman, parang sinabi niya, not all counseling daw will always turn out well. Yung counseling issue that time was pornography. Yung lalaki na kanyang kina-counselan, magandang example yun. Actually, yun yung pinakamagandang counseling session yata na napanood ko. Ang galing ng explanation ng scripture, ang galing nung paano niya ma-establish yung accountability niya, na yung lalaki talagang ayaw niya ng accountability. Hindi niya ginagawa yung assignments niya, hindi niya, kunyari may mga scripture reading, hindi niya babasahin yung scripture reading, meron siyang mga pinapa-apply na covenant eyes dun sa cellphone niya tsaka sa laptop niya. Pero nung tinignan ko yung covenant eyes, sabi ko, mahal naman talaga, parang dito mukhang hindi ko mapapa-install yung covenant eyes because it's thousands eh. Siguro sa US mas mura sa kanila dahil parang a certain amount of dollars lang yun. Pero yun, hindi din niya ginawa. So, during the time ng counseling, mukhang okay. Pero after counseling, babalik ulit sa susunod na counseling, ano yung ginawa mo during the whole week? Wala siyang ginawa. Konti lang. Sabi niya, nagbasa ako ng Bible, siguro twice a month, twice lang this whole week. So, wala talagang accountability. So, kailangan ng accountability at doon mo malalaman ngayon kung may paglago din siya. Makikita yun kung ginagawa niya at ina-apply niya yung mga bagay na sinasabi sa kanya. Okay? Susunod, because this will provide a written record for future reference. Okay? So, it's all written, it's all recorded. Ano yung kanyang mga binabasa, ano yung kanyang mga assignments, kailangan yun
formal to Siyempre, hindi nyo naman i-apply ito sa one-on-one ninyo. Yung formal application ng counseling, ang gagawa niyaan, yung self-servants, tsaka ako. Okay? So, pero, pwede din naman i-apply yung accountability. Kunyari daw, mag-sister kayo dito, mag-brother kayo, pwede naman din na may certain accountability. Okay? Pero make sure, kasi part ng teaching ko din sa presupposition, that we do biblical counseling under the guidance of the local church. So, ibig sabihin, kung kapwa sister to sister, syempre naintindihan ko naman na meron dapat, merong tinatawag na, confidentiality. Okay, dapat may confidentiality. Okay, i-explain ko sa inyo yung confidentiality. Merong confidentiality pagdating sa formal counseling. So, kung may kinounselan ako sa inyo, hindi ito lalabas sa iba. Okay? Ang magiging question, paano, Brother J, kung sister to sister, may problem ako, hindi ko inopen sa self-servant ko, meron bang certain confidentiality doon? Meron naman. Kaya wala naman akong problema. Pero kung yung sin, hindi mo pwedeng i-promise sa sister mo o sa brother mo, ay hindi to aabot kay self-servant Pero kung sinful at medyo mabigat yung sin, hindi pwede. Kasi kailangan yung accountability umabot sa self-servant para mabigyan kayo ng proper counseling. Kasi mas may alam ang self-servant, mas may alam ako in terms of the Bible. Kung hindi kayo equipped, mahirap kayong magkaroon ng confidentiality for that. Kasi kung hindi ka equip at hindi ka talaga aral, at yung sin niya ay medyo matindi, paano ka makakatulong sa kanya? Fully. So, kailangan malaman ng self-servant at least yung case. Okay? Kasi minsan, ito yung nangyayari sa maraming churches. Kung naiiwan na lang sa magkaibigan, tapos hindi na counselan ng tama, tumabog, sino nagsabi sa'yo niyan? Si ano? Ba't di ka lumapit sa self-servant? Siya mas makakatulong sa'yo. Kasi ang self-servant, in some ways, mas nag-aral yan. Mas alam nila yung salita ng Panginoon. Ang problema, kung hindi equip yung kapatiran sa church at magkikwento lang at magbibigay ng advice, hindi naman scriptural, kaya lalong nadidispalyado yung lakad ng isang tao. Kasi pinakikinggan lang yung hindi naman talaga biblically principled na teaching. Kaya nga importante ang biblical counseling. Kasi kailangan talaga ma-equip tayo unless talagang fully equipped na kayong lahat. Alam niyo yon? Kaya nga lang hindi. And I know that. Kaya kailangan maging open din lang kayo. So, confidentiality, it will remain with me or with the self-servants. But, kung kunyari daw, sisters to sisters, wala akong problema kung simple problems lang. Pero kung yung problem ay medyo kailangan malaman talaga, kailangan ng tulong talaga ng church, you are to open that. At hindi pwedeng confidentiality between the two of you lang. Malinaw? Any question regarding that? Kasi we're here in the church, we are here in the church to grow in Christ. And the best possible way na biblical na maibibigay ng church in terms of counseling, dapat mai-apply yun. Kaya kung hindi mai-apply yun, paano pa tayo naging church? Ang role natin sa isa't isa, magtulungan tayo na lumago kay Kristo Jesus. Okay? Malinaw yon? Kasi maraming, alam ko, lahat kayo nagkikwentuhan Nagkikwentuhan kayo, alam ko yan. Hindi nyo alam na meron akong in-implant sa dito ninyo habang natutulog kayo ng preaching? De joke lang. So lahat ng sinasabi nyo, naririnig ko? De joke lang yun. So, hindi ako all-knowing. Pero it's usual. Di ba? Hindi naman pwedeng nag-uusap kayo, di ba? Wala kayong pinag-uusapan na problema? Di ba? Kapag nag-uusap kayo na may problema. Ang problema, kung may problema, tapos hindi nyo nag-guide in scripture, lagot tayo dyan. Magkakaroon ng problema. Ngayon, darating ngayon sa akin, ano mangyayari? Ang laki na ng problema. Kapag may problem kayo, at alam nyo na kailangan nyo ng tulong, at kung gusto nyo na magkaroon kayo ng sure way, na in some way talagang biblical na kailangan nyo ng tulong, wala akong problema na humingi kayo ng tulong sa mga kapatiran nyo sa church. Pero kung tingin ninyo, ako yung mas makakatulong sa inyo, then go to me. Okay? Para mas sigurado kayo.
Inaral ko yan eh. Tsaka yun ang role ko as a shepherd eh. My role as a shepherd is to counsel and to help each each people in the church na mag-grow kay Christ. Kaya nga ngayon natutuwa ako eh. After ko magturo ng presuppositions, si Pastor Oscar, yung cell niya talagang nakapila na sa kanya yung mga ano niya eh, mga member niya. Nakakausap na eh. Tapos nung nagturo ako sa cell ni Cell, tsaka ni Daisy, ni Sister Daisy last Tuesday, papaalam sana ako kay Pastor Oscar kasi Tuesday cell din siya. Napagkakita ko, may counseling. So, ibig sabihin, nakita na nila yung importance ng counseling. Yun naman ang role ko eh, para ma-enhance lang yung bawat isa na, you talk to your self-servant, you talk to pastors if you need help. Okay? How do clearly stated projects for growth help counseling? Okay? Paano nga ba makakatulong yung projects for growth? Okay, we do that. Okay, siguro sa mga na-counselan ko, meron akong mga project and most of the time sinisimplify ko, Bible reading. Akin Bible reading. Alam niyo kung bakit Bible reading? Kung mamamaster ninyo ang Bible reading, lalago talaga kayo. Kasi kung hindi nyo kaya talaga magbasa ng Bible, di ba ka hindi ka Christian? Yun lang yun eh. Kasi kung Christian ka, magbabasa ka ng tsaka may encourage ka magbasa because it's about God and the Holy Spirit works in us through the Word of God. Okay? So ako, simple lang yung projects for growth ko. Most of the time, Bible reading yan. Pag nakikita ako ng nag-grow na in terms of Bible reading, magbibigay na ako ng ibang mga readings para sa kanya. Okay? Unang-una, paano ito nakakatulong? Because they assist the counseling in thinking concretely. Okay, mas magiging tama yung kanilang pag-iisip. Okay, kapag may projects for growth. Kung kunyari daw, problem mo is your relationship with your wife. Anong magandang passage basahin? Pagka problem mo, asawa, relationship. So, punta kang Ephesians 5. Di ba? Kasi nandun yung command regarding that. Pagka anak, hindi nag-submit. Ephesians 6. Okay? Okay, punta kang Proverbs. Kung yung kinakaunselan mo, nalilito siya kung Christian siya o hindi, anong magandang basahin niya? 1 John. Okay? So, may mga, bawat problem, bawat issue ng isang tao, may sagot palagi ang Scripture because the Scripture is sufficient. Okay? So, pagka nakikita nila ito, ginagawa nila ito, magiging tama yung kanilang pag-iisip. Okay? Number 2, they help define the one responsible for change. Okay? Projects clarify who is responsible for change. Sino ba yung responsible for their change? Yung counselee. 'Di ba? Para palagi nila mapapaalalahanan palagi, ay, kaya ako may projects for growth kasi kailangan kong mag-change. Ibig sabihin, kailangan niya magbago. Kaya may assignment sa akin si Pastor Jay. Bakit kaya niya ako binigyan ng assignment? Kasi nakukita siya sa akin? Hindi. Kaya kami projects for growth kasi dapat mo maalala kagad kasi meron ang Diyos na nais sa akin na mabago. Okay? So, madidefine ngayon yung responsibility niya. Okay? Number 3, they demonstrate the seriousness of the relationship, the counseling relationship. Okay? When projects are assigned and followed up, it signals that counseling is not casual, it's purposeful. Sabihin, may direction. May purpose ito kung bakit. Okay? Which is transformation. Okay? Para magbago ka kay Kristo Jesus. Okay? Kaya makikita ngayon yung kung bakit siya importante sa atin dahil makakatulong ito para sa ating paglago. Okay? Bakit importante ang projects for growth? Because they give hope that change is possible. Pwede ka magbago. Paano tayo magbabago? Sa salita ng Panginoon. John 17:17. Sanctify them with your truth, your... Okay. So, kaya nga ako palagi Bible reading yan eh. Importante yon. So, may hope tayo. Okay? Kasi kunyari daw, no, ito yung command,
Husbands, love your wife. Ang problem mo, you don't love your wife. And then may command, love your wife. Pwede kang magbago kasi kay Christian ka na kay Christ ka na, alam mo na ngayon yung ano yung kalooban ng Panginoon, gusto mo mag-glorify si God, pwede mong masunod yung kanyang kalooban dahil ikaw ay na kay Kristo Jesus na. Okay? Susunod, bakit mahalaga ang Projects for Growth? They develop the counselor's agenda. Okay? Ibig sabihin, nakakatulong kayo sa plano ko. Kasi ang counselor, may plano yan. Okay? Hinahanda niya, ito yung susunod na assignment. Actually, ganyan yung isang paper ko last SEM. Okay? May certain problem, tapos gagawa namin yung parang 7 session na ano yung gagawin namin na program for 7 weeks of meeting. Yung 7 times kaming magmi-meet. So parang naka-set up na yung bagay na yon. Okay? So importante ang projects for growth dahil makakatulong ito para sa inyo. So huwag kayong parang, si Brother Jay na, nag-meeting kami after namin ng counseling, mayroon pa uwi. Kailangan gawin pa. Because it will help you to grow. Okay? What are some categories of accountability projects? Ano yung mga pwede nating ibigay na accountability projects? Okay? Number 1, read, study the Bible. Ito yung madalas kong binibigay. Okay? Devotionally, listen to God's Word and respond in prayer. Okay? Read a passage, not a verse. Passage. Minsan nga ako, the whole chapter, kailangan niyang basahin. Okay? Give a specific study assignment. Pag-aralan mo about anger, kung magagalitin ka, ipa-assignment mo sa kanya about anger. Okay? Number 2, na pwede mong gawing assignment, projects for growth, is memorize scripture. Okay? Memorize a passage, not merely individual, disconnected verses, a little at a time. So, paunti-unti, pwede ka magbigay ng projects for growth sa kanya. Okay? Parang kunyari daw, nagka-counsel ka sa anak mo. Anak, i-memorize mo ito. Okay? Isulat mo yun sa isang papel, lagay mo sa salamin, sa CR, para pagkatapos mong maligo, dahil palagi, maliban na kung hindi naliligo yung anak mo, hindi niya mababasa yon. Kung hindi siya nagtutoothbrush, hindi niya mababasa yon. So, hindi niya mamememorize. Okay? So, lagay niyo yun kung saan yun madalas. Kunyari, sa ref, yung anak mo mahilig kumain. So, nandun, nakapost yung verse doon sa, parang tumatawa ka, no? Mukhang bukas ka ng ref, ah. No? Kita mo, si Sister Lou, nilalaglag ka, oh. Pag pumupunta ba sa bahay niyo, Brother Rico, bukas ng ref to? Daw. So, parang ganun, ano? Memorize scripture para maalala niya kung ano yung madalas niyang pinupuntahan, ilagay niya yun doon para ma-memorize niya. Okay? Mga helpful tips lang yun, okay? Read, study biblical stuff. Okay? Read a section or chapter. So, maganda yung mga may ganito. May project ako sa Higher which, syempre, lahat naman kayo madadamay doon, ano? And I do hope ma-establish ko by next year. Gagawa ako ng bawat topic, kunyari daw anger, hindi ito yung papabasa ko. Gagawa ako ng sarili ko. Tapos nandoon, ang approach ko is 2 Timothy chapter 3, 16 to 17 na approach. Teaching, for correcting, for rebuking, and for training in righteousness. Ibig sabihin, may 4 na parts yun. So, kunyari daw, anger, may teaching yung gagawin ko na format, may teaching about anger, ano yung correction na kailangan doon, ano yung kailangan na reproof na kailangan mo tutunan, and then yung application. And then lastly, kung ano yung mga books na dapat niyang basahin. So, isang buong page yun, gagawa ako ng marami at iba't ibang topic. So, read about biblical stuff. Okay? Parang yun yung target ko for this. Para tayo din, kasi kapag binigyan ko kayong book, anong magiging reaction nyo? Basahin mo ito. Ano magiging reaction nyo, book? Sobra naman to si Brother Jeep. Pahirap naman to. Pero kapag bibigyan ko kayo ng kunyari daw 1 page na naka-trifold, isang page lang, di ba parang andali lang, no? Kayang-kaya ko itong basahin. Pero hindi niya pa rin mababasa the whole week. Pero magandang basahin talaga yung isang page lang back to back. Okay? So, that will help you understand kung anong turo ng scripture about anger, something like that. So, give a specific study assignment, okay, provide a booklet. Booklet kasi talaga eh. Yun yung, nung nag-training ako sa Jacksonville kay Ernie Baker, they give booklets.
Alam niyo kung magkano yung booklets na pinamimigay nila? 350 pesos. Wala naman tayong ganung budget. Eh kung lahat kayo may problem sa anger, bibigyan ko kayong lahat na nalugi na yung church natin. So naisip ko ngayon para makatipid, gagawa na lang ako ng sarili ko. Okay? So iprinopose ko to sa Hierarch. Parang sabi, ang hirap talaga mag-propose sa Hierarch eh. Pero sino magsusulat niyan? Eh, dami nag-suggest ako ng mga names. Ang dami nang ginagawa niyan dito. Sabi ko sa loob ko, parang gusto niyo ako na lang lahat gumawa. So, ayun. So, imbes na booklet, isang page na babasahin lang for them. Okay? So, again, yun yung isang mga assignments. Fervent focused prayer. Okay? I-assign nyo sa kanila, mag-set siya ng time kung kailan siya talaga available. Kaya, anak mo, o yung anak mo, anak, before you go to school, pray. Before you sleep, pray. Okay, let's pray together. So, mag-set ka ng time. Kay sa asawa mo, honey, dapat mag-pray tayo. Okay? Then use scripture. Okay, remind them kung ano yung dapat nilang ika-grow. Use that passage para mapaalalahanan sila at hihingi ng tulong sa Panginoon yung mga bagay na nais ng Diyos na kanilang may apply. Okay, keep a record. Sulat nila kung nakapag-pray sila o hindi. Okay, importante kasi yun na makita nila kung may growth ba talaga at sinusunod nyo ba ito. Okay? So, para malaman din natin kung talagang sila ay nagpapa-accountable. Okay, number 5, na assignment, connect with the body of Christ. Ibig sabihin, you are to encourage that person, attend church, attend Bible study. Okay, i-check nyo ngayon kung uma-attend siya o hindi. Tapos, mag-take notes. Okay? At importante yun, kung gusto niyo talaga mag-grow at maalala at ma-apply yung salita ng Panginoon, kailangan niyang mag-take note. Okay, connect with the body of Christ, meet with other believers. Okay? I-encourage mo siya na makipag-fellowship. Okay? Di ba mamaya, Jonathan, magbebebangs tayo? Di ba? Magbebebangs kami niyan. Bibili kami ng matcha halo-halo. So, fellowship, di ba? Mag-fellowship. Lumabas ka. You go with other believers. Okay? Be encouraged with their lives. Wag lang kayong bad influence, ha? Wala naman bad influence sa inyo, no? Nox? Wala. Walang bad influence sa inyo, di ba? Si Lennox ang bad influence. Sa matcha. Okay, so, connect with the body of Christ. Next, projects for growth, turn to student notes. Teka lang, saan na ba ako? Okay. Putting it all together. Paano natin i-apply ito? Okay? Category of project, read, study the Bible, assigned project. So, kunya, pabasa mo sa kanya, Ephesians 1-3. List every character trait of God you can find sa Ephesians 1-3. So, ito yung assignment kung paano nyo gagawin. Pwede nyo ituro to sa anak nyo, sa asawa ninyo, o kaya kayong mag-asawa gawin ito. Okay? John 1, list all the things you can learn about Jesus. So, ito yung example ng read, study the Bible. Okay? Teaching the truth, theology, about God, and about Christ, Christology. Memorize scripture. Okay? Psalm 23, pwede nyo ipamemorize yun. O kaya Psalm 119 para medyo mas maiksi. Parang ayaw nyo ah. Paano kung ipa-assignment ko sa inyo yon? Ayaw nyo. Ang haba naman masyado. Okay. Project for growth. Read biblical stuff. Okay, read X-ray questions. Nabasa nyo na ba X-ray questions? Alam ko, nabigyan ko na kayo ng X-ray questions dati. Kita nyo, tinapon nyo lang. Next time, bibigyan ko ulit kayo ng X-ray questions. Okay? List your most common heart idol and seek God's forgiveness. As you read that, makikita mo kasi yung idols of the heart. Okay? Magbibigay ulit ako ng passage, neto, copy ng, PDF copy neto. Which is for the progressive sanctification ng bawat isa. Okay? Fervent focused prayer. Ano yung pag-pray mo? Ano yung Psalm 51? Focus ng Psalm 51. Repentance. Okay. So, kung may sin, pwede mong ipaalala sa kanya. Read David's repentance in Psalm 51. Read and study. List 3 ways it applies to you. O kaya, yung assignment sa husband, kunyari, pray on your knees each night with your wife. Okay? The purpose of that is application for the progressive sanctification. Connect
to the body of Christ. Okay? Read Romans 12:10-13. Okay? Ask about small groups, arrange a visit. Okay? Progressive sanctification din yun. Why are projects for growth important? Bakit importante ito? Dahil kung wala masyadong magiging heart change. Kaya may assignment para magkaroon talaga ng heart change. Kasi minsan ang ginagawa, napayuhan na kita o alam mo na gagawin. Pero ang counseling, hindi lang doon yon. Kailangan may progressive na pag-grow sa word ni God at application ni God. So, ganito yan. Sa formal counseling nagagawa yan, yung projects for growth. Paano ngayon, Brother Jay, kung kunyari daw, sister to sister, brother to brother, pwede ba din ako mag-projects for growth? Pwede din naman. Pwede nyo din naman gawin yan. Gusto mo, ganito yung approach nyo. Para hindi kayo mukhang parang ikaw lang yung magaling. Ang express mo sa kanya, napayuhan ko kayo gawin nyo ito. Basahin natin tong passage na ito this week. Tapos next week, pag-aralan natin dalawa. So may projects for growth kayo. Hindi ka mukhang domineering na parang mas magaling ka kaysa sa kanya. Okay? Ang formal kasi, ako pastor, alam ko yan. Ikaw hindi mo alam, kaya kailangan mong gawin. Kaya kapag nagka-counseling kayo sa isa't isa, kunyari daw, nag-counsel si Lennox kay Angelo. Okay? So, may certain problem sila, kunyari daw, problem ni Angelo, anger. So, may babasahin silang certain passage, okay? May babasahin silang certain booklet. Basahin natin dalawa to, tulungan tayo. Ngayon, kapag hindi talaga siya nag-grow, kailangan gawin ngayon ni Lennox. Anong kailangan gawin ni Lennox? May projects for growth na siyang inassign sa kanya. Magtutulungan sila. Tapos walang change dun sa taong ito. Anong gagawin na? Ano? Pasa nyo na sa akin. Okay? Kasi doon pala nakikita niya na wala na siyang submission eh. Walang accountability na eh. Hindi nyo siya yung parang tamang gagawan ko pa to ng paraan. Hindi, may pinapakita na sa inyo si God. Okay? Hindi ko tinatanggal yung counseling one another sa church. Pero kung meron ng kailangan na ipasa sa akin o pasa sa self-servant, ipasa nyo na. Tsaka dapat makita nyo na yun. Ano bang purpose natin sa church? To grow in Christ. Kaya kung kailangan malaman ng self-servant ninyo, that is for your growth. Di ba? Simple lamang naman yun eh. So, hindi tayo dapat, sinabi pa sa self-servant ko, napakawalang kwenta talaga tong kaibigan. Ang purpose nga for the growth of Christ eh. Hindi ka nga nag-grow eh. Disobedient ka nga, sinful ka nga. Tapos itatago nyo pa. Tapos ayaw nyo pang humingi ng tulong. Kaya tayo nandito sa church kasi kailangan natin wala ditong member, wala ditong attendee ng church na nandito dahil perfect. Kaya tayo nandito kasi kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ng tulong ng bawat isa. Hindi tayo dito na sa church para ipakita natin na mas magaling tayo sa iba. Kailangan natin ipakita na kailangan natin ang tulong ng ibang kapwa mananampalataya. Okay? Importante, ito yun yung diniin ko doon sa mga kalalakihan sa higher up. Sabi ko kayo mga lalaki, alam ko kayo dahil lalaki ako, kayo ayaw niyong humingi ng tulong. Kasi mayabang kayo. Dinidiretso ko sila eh. Kasi kailangan yung mag-open up. Kasi ang thinking ng maraming lalaki, okay sila. Yun yung gusto, di ba yun yung machismo na thinking? So after nga mukhang tuwan-tuwa yung mga self-servant sa akin, ang tinuturo ko yun eh. Kasi kailangan marinig ng mga kalalakihan ng church yun eh. Kahit dito eh. Kasi kailangan talaga natin ng tulong. May problem ka in your work, then go to me. Para mapag-pray kita, matulungan kita. Talagang ganun lahat naman. Sino sa inyo walang problema? Diba? Ako din may problema ako. Kanino ako lumalapit? Lumalapit ako kay Pastor Oscar. Lumalapit ako sa asawa ko. Sinasabi ko kay Pastor Bob problema ko. Alam ni Pastor Bob yung mga struggles ko. So, sila nagka-counsel sa akin. Hindi ko kailangan humingi ng counsel sa inyo. Kasi kailangan kong counsel ng kapwa ko pastor. At yung kapwa pastor ko, ready sila to help me. So, ibig sabihin, yung accountability ko, wala akong problema dyan. Most of the time nga, kinakausap pa ako ng ibang mga SC eh. Kapag meron sila nakikita sa akin, they would talk to me. Brother Jay, may ka-clarify sila sa akin.
So, ibig sabihin, ako may accountability. Kahit pastor ako, I'm honest enough to tell them I have some problems regarding these things. Katulad namin ngayon ni Pastor Oscar, nagmi-meet kami every other month. So I would share to him yung progress ko, yung weakness ko, ipag-pray niya ako, alam niya yung struggles ko. So napag-pray niya ako. At alam ko na accountable din ako sa kanya. Okay? So mahalaga ito na makita natin, ma-apply natin. Okay? So projects for growth, hindi lang siya for formal counseling, pwede din yung gawin niyaan. Okay? Kunyari daw, the topic about love. Okay? Hindi ka loving. Ano magandang basahin na book? Yung inaral natin nung first year ako dito. Ano yung Maximum Impact na book ng kay Wayne Mack. Meron tayong copy dito sa library natin noon. So if you want to grow in loving others, that will be a good start na basahin ninyo. So sabihin mo ngayon, alam mo, parehas tayo talagang hindi loving eh. Siguro aralin natin ito. Nakukuha nyo yung approach ko? So hindi lang kayo yung parang nagpapayuhan, magbigay kayo ng mag-grow kayo doon sa aspect o characteristic na kailangan nyong ika-grow bilang magkapatid sa Panginoon. Hindi lang yung pinag-pray nyo. Okay? So importante yung projects for growth. Okay? Sabi nga, kung may projects for growth, okay, may growth sa bawat pagkakataon. Okay? May heart transformation siya. Ibig sabihin, magkakaroon talaga ng change. So mahalaga yung bagay na yun. Okay, parang ako, kunyari, kay James, meron akong mga binibigay na assignment sa kanya kapag may mga problem siya. Oh, James, you have to read this. Or you have to read this. At binabantayan ko siya. Kung binabasa niya yon. Okay, most of the time, hindi. So, kailangan niyang correction regarding that. Okay? Where does project assigning fit in the model? So, saan siya ngayon ma-apply? Anong number yung atin inaaral ngayon? Number 6. 6 tayo, 6. Kaya makakalimutan talaga tayong lahat eh. Okay, so dito natin na-apply yan sa obedient responses. So, kunyari daw, na-apply na natin yung building relationship, giving hope, okay? And then teaching the truth. Dito natin ialagay yung teaching the truth, gospel truth, tsaka God-pleasing motives. And then yung accountability, dahil meron na siyang response na obedience sa kanya, i-apply natin doon sa part ng obedient response para mas lalo siyang mag-grow pa in the Lord. Malinaw yon? Question? Wala naman, malinaw? So, nakukuha niyo na kung paano yung counseling. Not only formal, kasi yun yung gusto ko matutunan ninyo eh. Dahil pagtalikod ko, nagka-counselan na kayo sa isa't isa eh. Nang hindi ko alam eh. Minsan sa inyo, may magde-date na dyan. Hindi mo ka makausap mamaya. I will not go against it. Pero kailangan niyong makita yung process of applying biblical counseling. Okay? John 17:17.